Maraming kalalakihan ang napabayaan na ang pagkalalaki dahil wala silang naging maayos na father figure. Marahil ang mga tatay nila ay adik, lasinggero, sugarol, babaero, at walang silbi. Imagine mo na lang kung ganyan ang magiging role model mo sa pagiging lalaki. Malamang lalaki kang wala ring silbi at salot lang sa lipunan. Kaya sa video na ito, pagmamalasakitan na kita bilang lalaki sa lalaki. Hindi mo kailangang paniwalaan ang lahat ng sasabihin ko, ngunit pwede mong piliin ang matuto. At kung gutom ka sa karunungan, ang ituturo ko sa video na ito ay mataas ang posibilidad na hindi ituturo sa'yo ng father figure mo o kung sino pa man. Ito ang 7 skills na dapat alam mong gawin bilang lalaki. Just don't forget to like and subscribe kung hilig mo ang mga ganitong content. Let's begin. Number 1. Throwing punches. Kailangan mong malaman ang dynamics ng lalaki at babae. Ang babae ay ginawa ng Diyos bilang embodiment of beauty, samantalang ang lalaki ay ginawa ng Diyos bilang embodiment of strength. At kung hahayaan mong maging mahina ka physically and mentally, it's like dishonoring your creator. Hindi natin alam ang takbo ng tadhana. Baka isang gabi humandusay ka na lang dyan sa kalsada. At kung hindi ka handa sa ganitong senaryo, baka maging laman ka na lang ng balita. Tandaan mo, ang katawan mo ay templo ng Espiritu ng Diyos. Marapat lang na gawin mo itong sandata laban sa kasamaan. Turn your body into a living weapon and you will honor God by fighting against evil. Number 2. Approaching women. Ang pag-iisip na dapat babae ang lumalapit sa lalaki ay isang delusyon at kasuputan. Lalaki ka. Ginawa ka ng Diyos na may angking lakas at talino, tapos pagdating sa babae, natotorpe at nangangatog ang tuhod mo dahil hindi mo alam kung paano ang tamang approach. If you cannot approach women like a real man, it is a sign of weakness, low confidence, and incompetent masculinity. Gayon din naman kung masyado kang mahangin, bastos at manyak sa babae. Kabobohan yan. Hanapin mo lang yung tamang approach na hindi ka magmumukhang manyak o mahiyain. Isang effective na paraan para dyan, tigilan mo ang panonood ng porn. Nag-iiba na kasi ang tingin mo sa babae gawa ng porn. Hindi na tao ang tingin mo sa kanila. Kasangkapan na lang sa libog mo. Kaya sa tuwing nalapit ka, kinakabahan ka na dahil ang utak mo ay puro libog na lang ang alam. Quit watching porn and you will start to see women as human being again. Number 3. Present yourself well. Kulang ang confidence kung hindi mo kayang maging presentable na lalaki. Tandaan mo yan. Confidence alone is not enough if you don't look presentable. Magkadikit palagi yan. Ang lalaking kayang ipresenta ng maayos ang sarili niya saan man ito pumunta. Nire-respeto ito ng mga makakakita sa kanya. A well-presented man commands respect from people. At ganyan na ganyan dito sa Pinas. Makita ka lang ng mga tao na presentable, ire-respeto ka na nila agad at titingalain pa ng iba. Kaya bilang lalaki, matuto kang ipresenta ang sarili mo ng maayos sa kahit anong pagkakataon. Dahil tandaan mo, how you present yourself is how people perceive you.
Kung madumi ka at hindi ka kaya-aya sa sarili mo, imagine mo na lang yung makakakita sa'yo na ganyan ka. Be a real man and act like a real man. Always present yourself well. Number 4. Effective public speaking. Bilang isang lalaki, mahalaga na may maayos kang skills sa pagsasalita na ilalahad mo ng maayos ang saloobin mo at nakukuha mo ang atensyon ng mga nakikinig. Effective public speaking is a powerful skill, lalo na kung articulated ka magsalita at naiimpluwensahan mo ang damdamin ng nakikinig. Hindi naman kailangan na publiko agad ang kausapin mo. Take salesmen as an example. Random encounter sa publiko. Kapag natapatan ka ng salesman na magaling magsalita at kayang manghikayat gamit lang ang salita, mabubudol ka niya na bumili ng produkto o serbisyo niya. Imagine the greater things he can accomplish through effective public speaking. Tandaan mo ito. Isa sa qualities ng mga lalaking powerful and successful, they are excellent speakers. Number 5. Keeping emotions in control. Tandaan mo na bilang lalaki, napakadelikado kapag nawalan ka ng kontrol sa emosyon mo dahil sisirain ka niyan. Ang 10 taon mong binuo ay kayang sirain ang 10 segundo ng libog, galit, takot at kahit nag-uumapaw na kasiyahan. Sa oras na magpasakop ka sa emosyon mo, talo ka na agad. Tanda mo ba yung insidente ng road rage sa Antipolo kung saan nagkaroon ng pamamaril? Pwedeng gumuho lahat ng pinaghirapan mo at maging miserable ang buhay mo sa isang iglap lang. Nandyan ang tukso ng laman na naglalaro sa libog ng lalaki. Nariyan rin ang nakamamatay na emosyon ng galit na maaaring maghatid sa'yo sa lugar ng pagsisisi. Nariyan ang takot na maaaring humadlang at kumontrol sa'yo. Nariyan ang lungkot na maaaring magpadapa sa'yo ng husto. If you let your emotions take the lead, you are heading to failure. Number 6. Provide and protect. Kung hindi mo pa kayang mag-provide sa sarili mo at protektahan ang sarili mo, hindi ka pa nararapat tawaging lalaki. You are just a boy. Dahil ang ganap na lalaki ay may kakayahang mag-provide at mag-protect. Hindi lang sa kanyang sarili, kundi para rin sa mga umaasa sa kanya. A real man provides and protects, while a boy cries and complains. Kaya bilang lalaki, kapag tumuntong ka na sa hustong gulang, dapat nagagawa mo na ito. Saka ka na magyabang sa akin. Kapag dumating ka na dyan, pakainin mo muna ang sarili mo bago mo ipagyabang niyang pagkalalaki mo. Hindi yung piling siga ka sa labas. Hindi mo naman nilalabhan ang sarili mong brief. Palamunin ka pa. Nakakaawa ka niyan. Number 7. Stand for yourself. Ang nakakagawa lang nito ay ang mga may tunay na pagkalalaki dahil ang manindigan para sa sarili kahit kaaway mo na ang buong mundo ay hindi para sa mahihina. Kung may prinsipyo kang sinusunod at kung tunay ka talagang lalaki, hindi mo tatraydorin ang prinsipyo mo dahil lang sa iba ang sinasabi ng karamihan. Intindihin mo ang mga salitang yan dahil mahalaga yan sa pagkalalaki mo. Maraming supot at mahihinang lalaki dahil hindi nila kayang tumayo para sa sarili nila.
Ito yung mga lalaki na kayang-kaya mong bilhin ang pagkatao. Tatapon nila ang dignidad nila para lang sa konting salapi. At kung isa ka sa mga lalaking yan, dapat kang mahiya at maawa sa sarili mo. Kung wala ka ng prinsipyo, susunod na rin yang kaluluwa mo. Gayunpaman, marami nga ang makakapakinig, ngunit iilan lang ang makakaunawa hanggang sa muli nating pagkikita.